Magandang araw po sa inyong lahat. Dito po naman tayo at magkatay po muna tayo ng manok. Habang yung mga kasama ko nga po ay nagkakatay ng manok, ito naman po ako at naglilinis ng kawayan para gawin nating kulungan ng ating bagong alaga. Ayan nga po, tinanggalan ko nga lang po siya ng mga sanga-sanga para malinis na natin at magawa na natin yung ating kulungan. Pagkalinis nga natin ito ay bibiyakin naman natin. Ito nga ang paggawa natin ng kulungan ay wala sa oras at mabilisan lang. Kaya ito na lang yung naisipan kong gawin para mas mabilis lang siya matapos. Kasi yung ilalagay dito ay paparating na rin. Kaya kung anong mabilis mong gawin, yun na lang yung gagawin ko para magamit na agad. Bali, ito nabiyak ko na rin yung kawayan, tapos lilinisin ko naman agad yung mga gilid para hindi siya makasugat kasi yung gilid niyan matalim, kaya lilinisin ko rin agad. Ito nga't nilinisan ko na yung gilid, pero hindi naman talaga yan nilinisan ko, di binawasan lang para lang hindi makasukat sa mahahawak. Ito na rin pala yung manok, sinusunugan para matanggal yung mga maliliit na balahibo. Tapos ito naman yung ginawa ko na kawayan, ililipat ko na doon sa paggagawang ko ng kulungan para masimulan na. Itutusok ko nga lang yung magkabilang dulo ng kawayan para siyang litrang N na parang parang arko. Bali, pagtatabi-tabihin ko nga lang yan, tapos lalagyan ko lang ng kaunting espasyo para mas malaki-laki yung magagawa kong kulungan. Kahit mabilisan lang ay hindi naman ganun kaliit, tama lang yung laki niya. Para kahit lumaki na yung ilalagay, hindi naman sila masyadong masikip. Kasi mga sisiw pa sila ngayon. Kaya ganyan lang muna. Mabuting at medyo umulan dito sa amin, kaya hindi ganun katigas yung lupa at naitutusok ko lang siya. Ewan ko din ba naman kasi pwede namang bungkalin muna, lagyan ng butas tapos saka itusok yung kawayan. Pero nagpapakahirap pa rin talaga itusok. Alam namang nahihirapan eh. Yun bang hindi mo maintindihan kung sadyang nagpapakahirap lang o sadyang hindi lang nag-isip na butasan muna bago itusok. Bali, yung pinagbasihan ko din pala sa laki nito ay yung net na gagamitin ko para gagawin dingding. Diretso na siya doon sa bubong. Bali, ganitong setup din pala yung ginawa namin kulungan kasi hindi namin alam kung yun bang nabili namin ay lumilipad ba o naglalakad lang. Kasi ngayon lang kami magkakaroon ng ganito. Kaya sinigurado na namin na hanggang doon sa taas hindi sila makakadaan. Kaya minabuti ng net yung gamitin namin. Ito nga, bali sinukat ko na nga rin yung net dito kung kasya na ba yung lapad niya. Tapos yung haba. Dahil nga hindi namin alam kung yung binili ba namin ay nakakalipad ba. Kaya pati sa pagtatali ng net ay kailangan busisiin ng maayos para hindi sila makalusot. Malaki man o maliit yung halaga ng ating binili, dapat pahalagahan, dapat ingatan.
Kasi lahat naman ng binibili natin ay pinaghihirapan yung perang ginagamit. Kaya dapat siguraduhin na hindi sila makakalipad o makakalabas o mawawala man. Alam naman natin sa panahon ngayon ang hirap kumita ng pera. Kaya dapat lahat ng bagay natin binibili ay pinapahalagahan. Kaya ganun na lang yung pag-aalala namin. Kasi baka nga makalabas sila, sayang yung perang ipambibili. Bali niligyan ko pala yan ng kawayan para hindi siya masyadong maalog-alog. Kasi nga puro nga siya kawayan na tinatipa kaya maalog siya. Kaya nilagyan ko ng ganyan para hindi na siya maalog-alog. Tinali ko na rin ng alambre. Kasi walang ibang panali. Lalagyan ko rin pala yan hanggang sa taas. Para magpantay naman sila. Abang ako nga'y gumagawa ng kulungan, yung mga kasama ko raman dito ay nagluluto ng aming ulam, mga pagkain namin. Ayan nga, nalagyan ko na siya sa taas para mapantay na at maikabit na yung net para matapos na rin. Naluto na nga nila yung inihaw na manok kaya kakain po muna kami. Kain po tayo. Tapos babalikan ko na rin yung ginawa ko katapos namin kumain. Sa ngayon kakain muna tayo. Ayan na yung mga bata, yung unang pinakain kasi gutom na sila. Ayan at kumain na nga ako ng mabilis lang para matapos na rin agad itong ginagawa kong kulungan. Bale yun nga palang binili naming sisiw ay yung tinatawag na Ginia Paul. Ginia Paul, ano bang tawag dyan? Ano bang tamang bigkas? Basta yun na yun. Kaya bahalang mintindi. Basta yun na yung sisiw na yun, makikita nyo. Bali pagkatapos ko nga kumain ay pinalikan ko na agad yung ginagawa ko para matapos na. Kasi nga minabandali na to. Kasi darating na yung sisiw namin. Ayan nga, sa sobrang taas ko nga, mababa na nga yung ginawa ko, nahirapan pa akong abutin. Kaya panaiting kayat para lang maabot yung tinatali ko. Hirap na hirap pa rin. Mababa na nga yan, hindi pa rin maabot. Ewan ko ba kung hindi, bakit hindi pa sinukat ng maayos. Ako na nga yung gumawa, hindi pa rin tinignan kung maabot ba ng maayos o hindi. Kaya ayan, palahiting kayat para lang maabot. At dahil nga wala rin sa plano yung paggawa namin ng kulungan na to, kaya pati bubong wala kaming may lagay, kaya ito na lang yung pansamantagalang bubong nila para hindi lang sila mabasa pag umuulan. Pansamantagalan na nga yung bubong na yan kasi hindi naman yan agad mapapalitan. Ito na nga yung sisiw, kinabukasan dumating na nga ng umaga. Kaya ito linipat na namin agad dito. Kasi malayo rin yung pinagbihayan nito. Ito nga't panaypiglas na yung sisiw. Tapos nung mabitawan nga ito, hindi na magkamayaw doon sa labas. Meron isa lumipad, mabuti na lang hanggang doon sa taas yung net. Kasi kung hindi, nakalaya na. Sayang yung pinambili. Ayan, tumatalon sila tapos lumilipad doon sa taas. Ito nga panay na lusot yung ulo. Tapos ito medyo tumagal-tagal na, hindi na sila masyadong malikot din sa loob. Tapos tamang-tama umulan, may gustong-gusto nila kaya nag-enjoy naman sila rin sa loob.
Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi.